Dahil sa sobrang pagtutok sa matinding digmaan na nagaganap sa Ukraine, madalas nating nakakalimutan na may mas malawak na hybrid na digmaan na nangyayari rin sa parehong oras. Tinatarget ng Rusya ang halos buong Europa gamit ang mapanlinlang na taktika at hindi direktang pag-atake para takutin, pilitin, sindakin at minsan magdulot ng pinsala sa MGA kaaway nito. Pero ngayon, lumampas na sa limitasyon ang Rusya. Tinarget nito ang eroplano ng isang leader ng European Union sa isang pag-atake na kakaiba sa lahat ng ginawa nito kamakailan. Pero hindi ito pinapalampas ng European Union dahil nagsisimula na silang maghanda ng sagot. Ang bagong hybrid na pag-atake ng Russia ay laban kay European Commission President Ursula von der Leyen na unang iniulat ng British Broadcasting Corporation noong Setyembre 1. Hindi naman nagpaputok ng misil ang Russia o sinubukang pabagsakin ang eroplano ni von der Leyen. Iyon ay isang direktang pag-atake na magagalit ang European Union at posibleng pati NATO na maaring magdulot ng ganap na digmaan. Sa halip, mas palihim ang ginawa ng Russia ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation. Ginulo nila ang biyahe ni von der Leyen gamit ang MGA technique ng Global Positioning System Jamming na layuning guluhin ang sensitibong kagamitan ng eroplano. Nagkaroon ng Global Positioning System attack mula Russia habang nasa himpapawid ng Bulgaria ang eroplano ng European Union pinuno na nagdulot ng kaguluhan bago lumapag para makabisita si von der Leyen sa bansa. Ilang araw nang naglalakbay ang Pangulo ng European Commission sa iba't ibang bansa sa Europa upang personal na maunawaan ang MGA hybrid warfare techniques na ginagamit ng Russia laban sa MGA bansang iyon. Marahil naisip ni Putin na iyon ang perpektong pagkakataon para ipakita kay von der Leyen kung ano talaga ang kayang gawin ng Russia sa larangan ng hybrid warfare. Kumpirmado mula sa gobyerno ng Bulgaria ang Global Positioning System Jamming na nagsabing ang satellite signal na nagpapadala ng impormasyon sa Global Positioning System navigation system ng eroplano ay na-neutralize habang nasa biyahe. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos ang air traffic control ng Bulgaria at ang piloto ni von der Leyen. Upang matiyak ang kaligtasan ng biyahe, agad na nag-alok ang MJ Air Control Services ng alternatibong paraan ng paglapag gamit ang MJ panlupang kagamitan sa nabigasyon. Ayon sa gobyerno ng Bulgaria, walang masamang nangyari kay Pangulong von der Leyen ng European Commission. Pero tandaan, ito ay direktang pag-atake laban sa isang pangunahing leader ng Europa na naglakas loob gawin ng Russia sa labas ng digmaan sa Ukraine. Agad nilinaw ng tagapagsalita ng European Union Commission na si Ariana Podesta ang ginagawa ng Russia sa ganitong MGA pag-atake. Nakatanggap kami ng impormasyon mula sa MGA Autoridad ng Bulgaria na pinaghihinala nilang ito ay dahil sa lantad na panghihimasok ng Russia, ayon kay Podesta. Kami ay siyempre mulat at sanay na sa MGA banta at pananakot na karaniwang bahagi ng mapanirang asal ng Russia. Siyempre, lalo lamang nitong pagtitibayin ang aming matibay na paninindigan na palakasin PA ang aming kakayahan sa depensa at suporta para sa Ukraine. Mas pinapatunayan ng insidenteng ito ang kahalagahan at pagkaapurahan ng misyon ng Pangulo sa MGA bansang nasa unahan ng labanan. Tinatangkang takutin ng Rusya ang European Union at mukhang hindi matitinag ang European Union. Ilang beses nang ginamit dito ang salitang pag-atake para ilarawan ang insidenteng ito. Para sa iba, maaaring kakaiba gamitin ang salitang iyon. Hindi naman nagpaputok ng missile o nagpadala ng fighter jet ang Rusya para pabagsakin ang eroplano ni von der Leyen. Gayunpaman, ang Global Positioning System Jamming ay isang napakadelikadong hybrid warfare technique na hindi dapat maliitin. Kung nagkamali ang MGA pangyayari, maaaring nagkaroon ng masamang aksidente si von der Leyen. Ang Global Positioning System Jamming ay kinabibilangan ng isang bansa na gumagamit ng MGA espesyal na jamming device mula sa lupa na nagpapadala ng malalakas na signal sa isang eroplano. Tinatabunan ng MGA signal na ito ang Global Positioning System signal na gamit ng navigation system ng eroplano. Kaya nagkakaproblema ang MGA sistema. Dahil sa interference, posibleng mawalan ng access ang piloto sa geolocation data ng eroplano na maaring magdulot ng paglayo sa tamang ruta. Sa pinakamalalang kaso,
Maaaring maligaw ang piloto ng husto na aksidenteng mapasok nila ang airspace ng kalaban o lumayo ng sobra sa dapat nilang lapagan. Dahil dito, baka kulangin sila ng gasolina para ligtas na makalapag. Ginagamit din ng Rusya ang ganitong uri ng jamming techniques laban sa MGA barkong kaalyado ng NATO, lalo na sa Baltic Sea. Apektado ng ganitong MGA pag-atake ang Estonia, Lithuania, Latvia, Sweden, Finland, pati na rin ang Poland at Germany. Sabi ng Air and Space Forces magazine, hindi PATYAK ang dahilan ng MGA pag-ataking ito. Epekto lang ba ito ng Russian Air Defense at Force Protection na nagja-jam ng Global Positioning System para hindi magamit ng Ukrainian drone sa paghahanap ng target na Ruso? Ito ba ay sadyang nakatuon sa Global Positioning System ng MGA bansang di kasali sa labanan? Tanong ng outlet. Ang una ay maaring gawing dahilan ng Russia para sa pagja-jam ng Global Positioning System sa MGA Baltic States, nakatabi ng Russia at Ukraine. Pero sa Bulgaria, mukhang malabong masabing aksidenteng umabot ang MGA jamming signal na para sana sa MGA Ukrainian na eroplano, lalo na't nahihiwalay ito sa Ukraine ng Romania at Moldova. Kailangan talagang sinadya ito. Pero ang katotohanang kailangan pang magtanong ang MGA tao ay siyang dahilan kung bakit epektibo ang ganitong MGA uri ng atake. Kung magpapakawala ng missile ang Russia sa eroplano ni von der Leyen, hindi nila matatakpan ang ginawa nila. Susuriin ang missile at malalaman kung saan ito galing. Dahil sa Global Positioning System jamming, may makatwirang pagtanggi ang Russia kapag may nangyari. Maaaring layunin lang nito na takutin ang mahalagang European Union leader. Pero kung humantong sa pagbagsak ng eroplano ni von der Leyen ang tangkang pananakot na ito, pwedeng sabihin ng Russia na hindi kami yon sa paraang di nila magagawa kung missile attack ito. Walang maniniwala sa Russia. Pero kailan ba naging hadlang yon sa Russia para maglabas ng MGA pahayag noon? Sa totoo, pagtanggi ang landas na pinili ng Russia. Matapos ang MGA paratang ng Global Positioning System jamming laban sa eroplano ni von der Leyen, ilang oras matapos ibunyag ng Bulgaria na ginamit ang Global Positioning System jamming para targetin ang flight ni von der Leyen. Nagbigay ng prangkang tugon ang Russia, ayon sa Sky News. Mali ang inyong impormasyon, iyon lang ang sinabi ng Kremlin tungkol sa MGA paratang ng Russian Global Positioning System jamming. Ganyan talaga ang kilos ng Russia sa ganitong sitwasyon. Malinaw na sila ang may kasalanan sa jamming na insidente. Wala nang ibang bansa sa Europa na may dahilan para i-jam ang MGA Global Positioning System signal sa biyahe ng isang pangunahing pinuno ng European Union. Gaya ng peking balita, mabilis din kumalat ang MGA cyber attack at paggamit ng social media bot para impluwensyahan ang ibang bansa. Ginagawa ng Rusya ang palagi nitong ginagawa. Itinatanggi. Pero kahit na may isang inosente na maniwala agad sa sagot ng Kremlin, hanggang sa magsagawa ng mas malalim na investigasyon, masyadong halata ang MGA palatandaan na ito ay isang taktika ng hybrid warfare ng Rusya para baliwalain. At nariyan din ang tempo nito. Isa sa MGA na banggit na ay si von der Leyen ay nasa isang pagbisita sa ilang bansa sa Europa nang may tinarget na eroplano. Dinala siya ng pagbisitang iyon sa ilang miyembro ng European Union na alinman ay katabi ng Russia o malapit sa bansa. At si von der Leyen ay naroon sa MGA bansang iyon upang makita mismo ang MGA hamong dulot ng MGA banta at hybrid warfare strategies na ginagamit ng Russia. Parang may kakaibang biro rito. Tila gustong magpadala ng mensahe ng Russia kay von der Leyen. Anuman ang mapagdesisyunan, itutuloy PA rin ng Russia ang gusto nito. Mas higit PA sa tour. Nangyari rin ang Global Positioning System jamming attack na ito sa bisperas ng pagpapatupad ng European Union ng ika-19 na round ng MGA parusa laban sa Russia. Laging idinisenyo ang MGA parusang ito para magdulot ng pinakamalaking pinsalang pang-ekonomiya sa MGA individual, kumpanya, institusyon o sa mismong Russia. At ayon kay Kostelum, mayroon ng 2,782 na parusa ang European Union laban sa Russia, kung saan 2,500 at 34 dito ay ipinatupad mula ng ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Dagdag PA rito,
Ilang European Union member states ay nagpatupad ng parusa, gaya ng Pransya na may 2,711 parusa. May bansang Europeo na hindi miyembro ng European Union na nagpatupad din ng parusa sa Russia. Halimbawa, ang Switzerland at ang United Kingdom ay may 4,029 at 2,300 at 33 na MGA parusa na ipinatutupad sa ngayon. Maaaring ang balita sa ika-11 na round ng parusa ang nagtulak kay Putin na kumilos. Ayon sa politiko, ang MGA bagong parusang ito ay ipatutupad sa unang bahagi ng Setyembre at si von der Leyen mismo ang nag-anunsyo nito. Habang kasama si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine noong Agosto, sinabi niya, hanggat may pagdanak ng dugo sa Ukraine, ipagpapatuloy ng Europa ang diplomasya at ekonomikong presyon sa Russia. Nakapagpatibay na tayo ng 18 pakete sa ngayon at sulong na natin ang paghahanda para sa ika-11. Ang paketeng ito ay ilalabas sa unang bahagi ng Setyembre. Binigyang diin noon ni von der Leyen na ang pinakabagong serye ng MGA parusa ay idinisenyo upang ipakita sa Russia na seryoso ang European Union. Marahil ang pag-jam ng Russia sa global positioning system ng flight ng Pangulo ng European Commission ay para rin maghatid ng parehong mensahe. Nakakatawang isipin, hindi piirin alam kung ano ang laman ng ika-11 na pakete ng MGA parusa na ito. May spekulasyon. Noong Agosto 20 iniulat ng Euronews na posibleng isaalang-alang ng European Union ang parusa. Sa MGA bansang tumutulong sa Russia, iwasan ang kasalukuyang parusa. Matagal nang inaasahan ang ganitong aksyon. Nagtipon ang 27 ministro ng ugnayang panlabas ng European Union sa Copenhagen noong Agosto 30 para talakayin ang bagong pakete. Walang lumabas na detalye mula sa pagpupulong at malamang na wala pang ilalabas hanggang opisyal ng ihayag ang MGA parusa. Ayon sa Euronews, lumitaw ang isang dokumento mula sa pamunuan ng Denmark ng European Union Council na nagsasabing maaaring natalakay sa pagpupulong ang pag-atake sa MGA tumutulong sa Russia. Ang pinakakapansin-pansing mungkahi ng dokumento, ayon sa Euronews, ay ang pag-activate ng anti-circumvention tool na ipinakilala ng bloc 2 taon na ang nakalilipas upang parusahan ang MGA bansang tumutulong sa Russia, makakuha ng ipinagbabawal na produkto at materyales mula kanluran. Tinatapos ng dokumento sa tanong, handa na ba tayong gamitin ang tool na ito? Marahil handa na ang European Union at alam iyon ni Putin. Maaaring ginamit ng Russia ang Global Positioning System jamming bilang huling paraan para takutin ang presidente ng European Commission na muling pag-isipan ang MJ parusang alam ni Putin na makakasama ng malaki. Tinarget namin ang iyong eroplano gamit ang di masyadong mahalagang atake. Ngayon, baka sabihin ng Russia na, bukas, sino ang nakakaalam? Mahirap ding baliwalain ang katotohanan ang nangyari kay von der Leyen ay tila pinakabago sa sunod-sunod na MGA insidente na pareho. Ang estilo, lahat ay tumatarget sa European Union o iba pang MGA bansang Europeo. Sandali, isang serye. Subukan mo. 10,000. Ayon sa British Broadcasting Corporation, maraming insidente ng Global Positioning System jamming ang iniulat ng MGA airline na nag-ooperate sa Baltic Coast mula nang salakay ng Russia ang Ukraine. Isa sa pinakakilalang insidente ay noong Marso 2024 ayon sa ulat, nang ang eroplano ng Royal Air Force na may sakay si dating United Kingdom Defense Secretary Grant Shapps ay tinarget ng Global Positioning System spoofing attack. Iba ang Global Positioning System spoofing sa jamming. Ang jamming nagbablock ng signal habang ang spoofing pumapalit ng peking signal. Lumilipad ang eroplano ng United Kingdom malapit sa Russian exclave na Kaliningrad at ipinapakita ng insidenteng ito na hindi na bago sa Russia ang pag-target sa MGA kilalang personalidad gamit ang kanilang hybrid warfare tactics. Napansin din ng MGA Air Traffic Services ng Bulgaria ang biglang pagtaas ng Global Positioning System jamming at spoofing. Simula Pebrero 2000 at 22 tumaas ang kaso ng Global Positioning System jamming at kamakailan ay spoofing. Ang ganitong panghihimasok ay nakakaabala sa Global Positioning System signals at nagdudulot ng operational na hamon sa eroplano at MGA sistema sa lupa, ayon sa Air Traffic Services. Halos imposibleng paniwalaan ang pahayag ng Russia
Nawala sila sa likod ng pag-atake sa eroplano ni von der Leyen. Isa lang ang lohikal na tanong. Kung hindi Russia, sino? Wala nang ibang lohikal na sagot. Dahil tanging Russia lang ang may motibo at kakayahan para magsagawa ng ganitong uri ng pag-atake laban sa MGA kilalang personalidad ng European Union. Napakasimple lang nito. Sinusubukan ng Russia na takutin ang European Union pero nabigo sila. Ngayon, naghahanda na ang European Union sa kanilang tugon. Nabanggit na ang ikalabinsiyam na pakete ng parusa na ginagawa na bago PA ang Global Positioning System Jamming at siguradong ia-anunsyo ito sa MGA susunod na araw. Gayunpaman, naglalatag din ang European Union ng MJA plano upang gawing hindi gaanong epektibo ang MJA pag-atake ng jamming ng Russia sa hinaharap. Ayon yan kay European Union Defense Commissioner Andrius Kubilus na nag-anunsyo matapos ang pinakabagong insidenteng ito na magpapalipad ang European Union ng MGA bagong satellite na gagana sa low Earth orbit. Palalakasin ng MGA satellite ang kakayahan ng Europa na matukoy ang MGA tangkang panghimasok sa Global Positioning System. Maaaring bigyan nito ng mas maraming oras ang MGA apektado upang makagawa ng mahahalagang desisyon para matiyak ang kaligtasan ng kanilang MGA eroplano at ng medya taong kanilang dinadala. Bukod sa MGA satellite na ito, may ginagawa ring iba ang European Union. Gumagawa ito ng MGA tiyak na plano para magpadala ng MGA tropa sa Ukraine. Ayon yan sa Reuters na nag-ulat noong Agosto 31 na nagpaplano ang European Union ng isang uri ng multinasyonal na pagpapadala ng tropa sa Ukraine bilang bahagi ng post-conflict security guarantee na ibibigay sa bansa. Maaaring umabot sa 10,000 tropa ang kasali sa planong ito. Ayon sa Reuters, na binanggit ang ulat ng Financial Times. Pangungunahan ng Europa ang MGA tropang iyon at susuportahan ng United States sa pamamagitan ng intelligence, surveillance assets at paggamit ng control at command systems sa MGA bansang Europeo. Tiyak na kumpiyansa si von der Leyen na magkakaroon ng malaking papel ang United States. Gaya ng ipinaliwanag niya, tiniyak sa amin ni Pangulong Trump na magkakaroon ng presensya ng Amerika bilang bahagi ng backstop. Maliwanag at paulit-ulit niyang pinagtibay, ayon sa ulat ng Financial Times. Tama, kung paano gagamitin ang libu-libong sundalo ay kailangang abangan PA. Maaaring tumulong sila sa Ukraine magtalaga ng tao sa demilitarisadong zona sa hangganan ng Russia o sa kasalukuyang linya ng labanan. Kung isa sa maang lugar na iyon sa tigil putukan, mukhang may posibilidad din na ang MGA tropang Europeo ay gagawa sa loob mismo ng Ukraine bilang isang uri ng backup na puwersa para sa militar ng Ukraine. Yan ang bahala sa pagsasanay at suporta. Tinalakay kamakailan sa isang video ang lahat ng opsyon, kaya panoorin ito para matuto PA. Kawili-wili, may MGA hadlang na maaaring pumigil sa planong ito, lalo na ang Russia. Pagkatapos ng pagpupulong ni Putin kay Pangulong Donald Trump sa Alaska, agad nagbabala ang tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na tutol ang Russia sa anumang panukala ng kanluran. Ibig sabihin, mag-ooperate ang NATO troops sa Ukraine bilang bahagi ng peace agreement. Sa katunayan, sa simula PA lang, ito ay ang pag-usad ng infrastrukturang militar ng NATO at ang pagpasok ng infrastrukturang ito sa Ukraine. Iyon marahil ang maaaring ituring na isa sa MJ pangunahing dahilan ng sigalot na naganap ayon kay Peskov. Kaya, negatibo ang tingin namin sa MJ usapang ito. Karamihan sa miyembro ng European Union ay nasa NATO din. Ang anumang pagtanggi sa MGA tropa ng NATO sa Ukraine ay halos katumbas ng pagtanggi sa MGA tropang Europeo. Mas nakakagulat ang pagtutol na nagmumula mismo sa loob ng European Union. Ayon sa ulat ng politiko noong Setyembre, isahayagang pinuna ni German Defense Minister Boris Pistorius si von der Leyen dahil sa pagtalakay ng MGA plano na magpadala ng MGA tropa ng European Union sa Ukraine. Ayon kay Pistorius, mali talaga na magkaroon ng ganitong MGA pag-uusap sa ngayon. Sa pakikipag-usap sa media sa bayan ng Troisdorf sa Germany, sinabi niya na ang European Union ay walang responsibilidad at walang kakayahan pagdating sa pagpapadala ng MGA tropa para kanino o saan man. Iiwasan kong kumpirmahin o magkomento sa MGA ganitong usapin. Ayos lang ang pagtalakay ng MGA posibilidad, basta't ginagawa ito sa likod ng MGA saradong pinto, hanggang sa magkasundo ang lahat ng miyembro.
Kailangang pag-usapan ang MGA bagay na ito. Pero ang lumabas at sabihing may tiyak ng plano ay mali talaga. Sabi ni Pistorius, nakakabahala ang tugon na ito. Ipinapahiwatig nitong wala pang aktwal na plano. Maaaring napaaga si von der Leyen sa kanyang MGA pahayag sa pagtatangkang gamitin laban sa Russia ang sarili nitong MGA taktika ng pananakot. O baka si Pistorius na ang lumalampas dahil lantaran niyang kinokontra ang sinabi ng Pangulo ng European Commission. Sa kahit anong paraan, siguradong natutuwa si Putin. Sa huli, ano nga ba ang layunin ng isang hybrid warfare campaign? Maghasik ng alitan at kalituhan? Sa MGA, magkakaalyado sa pamamagitan ng pagpipilit na magtalo sila kung paano harapin ang isang hindi malinaw na banta. Iyan ay ibang-iba sa tradisyonal na digmaan na kinaharap ng Ukraine. Sa ganung paraan, maaring sabihin na nakamit na ng Russia ang eksaktong gusto nitong makamit sa pamamagitan ng pag-jam ng Global Positioning System sa eroplano ni von der Leyen. Oo, maaaring hindi natatakot si von der Leyen sa Russia, pero ngayon ay nagkakaroon siya ng alitan sa sa pinakamahalagang tinig militar sa European Union na maaaring magdulot lamang ng masama para sa isang organisasyon na kailangang magkaisa sa pagharap sa banta na dala ng Russia. Lahat ng ito ay nagdudulot ng pagdududa sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Ayon kay von der Leyen, may plano na, samantalang tinawag ni Pistorius na irresponsable ang paglalantad nito sa publiko. Lalong titindi ang hybrid warfare campaign ng Russia laban sa Europa. Ayon sa Atlantic Council, ilang araw bago ang Global Positioning System jamming sa eroplano ni von der Leyen, naglabas siya ng artikulo tungkol sa lalong seryosong hybrid war. Ayon sa may akda ng artikulo na si Maxim Beznosyuk, mahigit isang dekada nang pinapahusay ng Russia ang kanilang hybrid warfare playbook. Maraming taktikang ginagamit ngayon ay nilikha o pinahusay noong unang agresyon ng Russia sa Ukraine. Sa aspetong ito, malayo ang European Union sa Russia. Mas pinipili ng Russia ang hybrid warfare dahil kaya nitong pahinain ang Europa at suporta sa Ukraine nang hindi nag-uudyok ng military response. Nahadlangan din ang tugon ng Europa sa hybrid war tactics ni Putin dahil sa kakulangan ng koordinasyon ng MGA target na bansa. Ayon kay Biznosyuk, may punto siya. Kitang-kita ngayon ang kakulangan ng koordinasyon na iyon. Dapat mapagtanto ng European Union na ang hybrid warfare campaign ng Russia ay pag-atake sa kamalayan ng Europa. Mahalaga ito sa psikolohikal at pisikal na layunin ay magdulot ng issues sa MGA dapat pagkaalyado. Para harapin ang Russia, kailangan nina von der Leyen at Pistorius na magkaisa. Gayun din ang lahat ng MGA bansang bumubuo sa European Union. Kung hindi nila gagawin, magpapatuloy lang ang Russia sa ginagawa nito at maaaring magdusa ang buong kontinente bilang resulta. May bagong paraan na inihahanda ang MGA bansang Europeo laban sa agresyon ng Russia. Maraming bansa ang muling sinusubukan ang sinaunang estratehiya laban sa MGA tangke ng Russia. Kasama ang Finland at Poland sa MGA bansang may planong palubugin ang MGA tangke ng Russia na susubok umatake sa kanila. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa bagong pagtatangka ng Russia sa Europa.